Hi Libra, welcome to your reading, and this reading is for May the 1st to May the 3rd. Libra, Libra. Itong reading na to, I just want to remind you na nandito po tayo sa season ng Venus is in Taurus, no? So, a reminder kapag meron kayong nararamdaman ngayon na parang naging emotional kayo, ito yung season na yon, no? At saka yung medyo nagfo-focus tayo sa self-love, pwedeng nagiging vanidoso tayo lately. This is up until the 23rd of May, no? So, mapapansin nyo na parang wala namang reason, pero minsan sobrang lungkot or minsan sobrang saya, no? Kasi hindi nyo alam bakit fund kayo na kailangan this season, kailangan siguro maganda kuko or part ng katawan, no? Exercise. So, ito yung season na yun. So, sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading mula sa akin sa kabilang channel po, Babaylan TV. No? Nagda-live din po ako doon kung gusto niyo sumali sa live sessions. Ayan. Sa mga patuloy pong sumusupport, maraming salamat po. From the bottom of my heart, big hugs po. No? And magandang balita kasi sumasagot po ako ng yes or no sa comment section kung ayaw nyo umattend ng live sessions. Sa comment section po, pwede kayong magtanong as long as the question is answerable by yes or no. So, simulan na natin. Libra, bakit parang may nagmamadaling actually bumalik, may nagmamadaling magbigay ng regalo, may nagmamadaling sabihin natin na either humingi ng tawad or nagmamadaling i-place ang connection into another level of commitment. So, ang ibig sabihin nito, talagang hindi pa tapos doon sa mga nagkaroon ng separations, whether it is physical or energetic. Doon naman sa wala namang issues, no, Libra, I think papunta na kayo sa another level of commitment. Nakikita ko lang dito, siguro naka-pause lang yung connection, pero biglang bubulusok to, no? Whether you like it or not, lalo na influenced tayo ng Venus in Taurus. So, probably this is also the reason why your person is also rushing. With that Queen of Wands, the Four of Pentacles, the Two of Swords. So, Libra, we are focusing on those couples na merong separations. Physical or energetic, yung isa ayaw pa muna, heightened energy, right? So, galit pa ako, hindi pa ako ready, no? Napatawarin ka, hindi pa ako ready na makipag-usap sa'yo, no? Pero yung isa, so, mahabol naman. So, this could be you, or this could be the cross-watchers, or you might be in the cross-watcher side, or nandito yung cross-watcher, no, sa binabasahan ko. It doesn't matter what I am reading here is the dynamics, yung nangyayari sa inyo. Now, ang nakikita ko pa dito parang tinataguan pa yung isang tao. Page of Cups, the Six of Cups, the Eight of Pentacles. Naku, parang may naglulumuhod, no? Para lang humingi ng tawad, para lang kumbaga, ipagpatuloy yung relasyon. Gagawin ko ang lahat with the Eight of Pentacles in here. Sabihin mo, iutos mo, anong gusto mong gawin, anong wish mo, ibibigay ko. No? With the Six of Cups, para talagang yung longing, yung longing ng tao, is hindi mo matatawaran na parang hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, hindi ko kayang malayo ka sa akin, hindi ko kaya na parang hindi mo kinakausap, hindi kita makita, no? With the Ten of Wands, the Seven of Pentacles, the Console. So, hindi ko alam, kasi wala pa naman dito,
kung bakit ganun na lang din ang paghingi niya na sorry. Baka totoong sobrang namimiss ka, or sobrang namimiss mo. Ang tagal na niyang humihingi ng sorry, pero parang sa'yo yung nagawa niya, it's more of sinaktan mo ako talaga. Parang ito yung parang pinaka lumagpas ka, no, dun sa boundary. At yung ginawa mo sa akin ay parang hindi ko pa kayang kalimutan. Ayan. With the Knight of Swords, the World card, the High Priestess. Although you know na meron talaga siyang sabihin nating honesty or sincerity dun sa paghingi ng tawad. Kasi makikita mo naman din yung effort. With the World card in here, talagang hindi ko nagagawin, hindi na siya mauulit. Pero para sa'yo, is binibigyan mo siya ng lesson. No? Kumbaga, um, papatawarin din kita in a sa time, no, na ready na ako. Huwag mo lang akong pipilitin kung kailan yung time na yun. Diba? From what also I am seeing in here, ang Libra na kinakausap ko is probably mahilig mag-save. I don't know what's with the paggupit, no? Mahilig ka maggupit-gupit, probably because of what, journaling. What else? I also feel like uh, mahilig ka mag-save ng pera, madami kang trabahong ginagawa. So, apart from your specific job, may mga side hustle ka, no, either selling, farming, mahilig ka sa mga tanim-tanim, no? I'm not seeing here, well, it doesn't matter kung nasa city ka or nasa urban, no? Or nasa province, country, I mean, countryside. Pero ang nakikita ko dito is more of you're fond of the environment and nature. With the little tricksters in here, the Five of Swords, the Wheel of Fortune. So parang sa dami ng beses na sabihin natin na betray niya yung trust mo, nawala, no, nawala yung trust mo sa kanya, nawala yung kumbaga kumpiyansa, na gagawa ka ng mabuti, or nawala yung kumpiyansa na narinig ko na yan, ay paulit-ulit lang yan, no? Pero ang nakikita ko talaga dito is eto yung pinakaseryosong paghingi niya ng tawad. Mhm. So, Libra, ito muna ang iyong reading for now, for May the 1st to May the 3rd. And tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be their sun sign or meron siyang ganitong placement sa kanyang chart or sa houses niya. What I am seeing in here is, of course, Taurus is here, Pisces, Leo. So I'm seeing Cancer, Sagittarius also. What else? Yeah, Taurus, sabi ko na. So this is your reading. Libra, again, para po sa mga bumabalik po, maraming salamat. Sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate. Let me know. Subscribe din po kayo sa kabilang channel, no, para dalawa po yung reading ninyo. Love and light. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye.